So, purihin ng Panginoon. Nandito na po ang inyong likod and ready to bring the Word of God. Let's pray mga kapatid. Heavenly Father, once again, Ikaw po ang Diyos na naghahari sa aming kalagitnaan, even in the air, Lord. We rebuke and bind all those demonic spirits in high places na gusto sumira sa iyo po mga plano, sa programa, through media ministry in the name of Jesus, and release your blessings, Lord, upon your people in the name of Jesus. At sa gabi ito, uulang po ng pagpapala. Babagyo ng pagpapala, Panginoon. Maraming po salamat and heal those who are sick right now. Uso ang ubo, sipon. Heal them all, Lord. You took all our sicknesses, Jesus, and you healed all our diseases, and by your wounds we are healed. And right now, in the name of Jesus, we call upon the name of the Lord to release your blessings upon our lives and anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit, our teacher. In Jesus' name, be all the glory. Amen. Amen. Alright, habol na lang iba. Dire-diretso na po tayo. So, purihin ng Panginoon. This is part 2 ng ating pong pinasimulan last Tuesday, no? At ang title po ay The 7 Symbols of the Word of God. Ang 7 simbolo ng salita ng Diyos. Ano ito? Ano itong 7 symbols na ito at ano ang kapahayagan patungkol sa 7 symbols na ito? Okay? So, gaya ng dati, mahilig tayo mag-repaso ng mga napag-aralan na natin, ano? Sapagkat kung ano itong sinisimbolo nito, yun mismo ang katotohanan dinadala nito. Okay? So, itong mga symbolic meaning nito, ito po ay yung mga 7 symbols ito ay metaphor, no? Okay. So, tingnan po natin sa Bible, no? Number 1, symbol number 1. Dito makikita nyo na talaga makapangyarihan ang salita ng Diyos, no? So, the Word of God is the sword, tabak, sword of the Spirit. No? Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 12, for the Word of God is alive and powerful. It is sharper than any sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. No? Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 12. So, ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa tabak, sa sword. Ano? At why? Sapagkat the Word of God is not only a defensive weapon, it is an offensive weapon. At si Jesus, mabasa natin sa Matthew chapter 4, 3 times tinanong ni Satan, 3 times din na ginamitan niya ng sword of the Spirit. Now, the Word of God is a sword of the Spirit. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 12. No? Yun ang ginamit ni Jesus. Hindi siya nakipagkwentuhan o sumagot kay Satanas o siya tinutokso. Hindi siya sumagot ng opinion. No? Ang isinagot niya, salita ng Diyos. It is written. No? Kaya yung 3 times the temptation na yun sa kanya, 3 times na pagtagumpayan niya, through the Word of God. So ano ibig sabihin? Through the Word of God, the sword of the Spirit, matatalo natin ang kalaban natin. Magtatagumpay tayo lagi. Wala, no match si Satan and his army sa atin pong sandata. Okay? We are destined to win every battles of life as long na ginagamit natin ang sword of the Spirit. Okay, tinalakay natin yan last week, on Tuesday, no? So, yan po ang sword of the Spirit. Ephesians 6:12, take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Okay, symbol number 2 is the seed. No? Tinalakay natin yung Tuesday. At dalawa lang yung natalakay natin Tuesday kasi malawak ipaliwanag yan. Ngayon, hindi ko na ipapaliwanag. Papaalala ko na lang sa inyo. Sabi sa salita ng Diyos na naborn again tayo, hindi sa pamagitan ng binhi, ng seed na nasisira, kundi sa pamagitan ng seed na hindi nasisira. It is the eternal seed of God. Okay? Okay, kaya sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 23, for you have been born again,
not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. Kaya tayo ay ipinanganak sa kaharian ng Diyos dahil po sa nataniman tayo ng Diyos ng salita ng Diyos. Okay, maraming ginagamit ang Diyos ng mga agent o mga tao to sow the seed, no? Para magtanim ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Okay? Kaya ito, ginagawa natin, another example ito ng sowing the seed. At ito ay pumapasok sa ating tenga, at pumapasok sa pag-iisip natin, then bumababa sa puso. Once ang salita ng Diyos, the seed of God, ay naitanim sa puso ng tao, no? Magkakaroon siya ng pananampalataya na mayroong kapangyarihan, because faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10 verse 17, sa salita ng Diyos, nanggagaling ang pananampalataya. Kaya ang tao na taniman ng salita ng Diyos ay magkakaroon ng pananampalataya at siya ay ipapanganak sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagsampalataya sa Panginoong Hesus. At ang ginamit ng Diyos na agent para ang tao ay maborn again, panganak sa kaharian ng Diyos, is the Word of God. It is the seed of the Spirit. Another thing sa Word of God, alam nyo, there are, sabi ng ibang Bible scholars, there are 1,000 promises of God in the Bible. Sabi ng iba, hindi lang 1,000, almost 3,000. Whatever, to 1,000 o 2,000 o 3,000. Basta maraming pangako ang Diyos na nasa Bible. Those promises of God are alive. Those promises of God are the seed of God. Yes, there are so many seed in the Bible. At yung mga seeds na yan, mga pangako ng Diyos, kapag napatanim sa puso ng tao, ito'y magbubunga kung ano yung itinanim. Halimbawa, meron kang sakit, karamdaman, no? At itinanim mo sa puso mo ang salita ng Diyos, ang seed about healing, whether you sow it in your heart or into the heart of other people, it brings healing. Yes, nagdadala ito ng kagalingan. Pero hihintayin mo talaga. I was healed from tuberculosis several years ago. Then I was healed from hernia. Ano, matagal na, 2011. and now I was healed from neuropathy. Alos, hindi na ako makalakad, but I was healed by God's medicine, and that medicine is the Word of God, the seed of God. Kaya talaga hihintayin mo. At habang hinihintay mo na yung seed na napatanim sa puso mo, huwag mong bubunutin. Kasi ang seed ay itinatanim, this spiritual seed, the Word of God, ay itinatanim by using your words. Yes. Halimbawa, may sakit ako, Lord, in the name of Jesus, I declare healing sa neuropathy na ito na nasa aking katawan. You took all my sicknesses and carried all my diseases, and by your wounds, I am healed from neuropathy in Jesus' name. And one of these days, makakalakad uli ako, makakatakbo uli ako. Yan dinideclare ko araw at gabi. While I was waiting for my healing, hindi ko binubunot ang seed. Kasi nabubunot ang seed. Hindi kayang bunutin ni Satanas ang seed, the Word of God sa puso mo. Hindi bubunutin ng Diyos ang seed, the Word of God sa puso, dahil siya ang may kalooban na ang bawat tao ay taniman ng seed, the Word of God. Sino bubunot sa salita ng Diyos na itinanong sa puso mo? Ikaw mismo. Yes. Ako mismo. Kapag sinabi ko, ilang araw ko nang kino-contest, dinideclare ang healing ng Panginoon, pero bakit hindi pa rin ako gumagaling, no? Then, maiisip ko ngayon, parang baka hindi yata totoo yun. Parang sa iba lang yata mangyayari yun, pero sa akin, hindi. Kapag sinabi ko yun, pinull out ko na, binunod ko na yung seed. No? At walang pinagkaibahan yun doon sa batang nagtanim ng seed. Sabi ng teacher namin, kapag nagtanim, tutubo rito. Bakit 4 days na, hindi pa natubo? Binukal ng bata, nakita, ay, may mga ugat na pala. So, hindi na tutubo.
Natutubo yung seed kapag binunot mo. Kapag sinabi mo, bakit kaya hindi pa nangyayari? Binunot mo na ang seed. So, wag mong bubunutin ang seed, no? Allow it to grow. Allow it to grow. Hayaan mo lumaki ito sa puso mo. Kasi ang mga promise of God, the seed of God, ang Bible, ipatong mo sa mesa, hindi yan tutubo. Ipatong mo sa dibdib yung Bible, hindi rin yan makapagpapagaling. Paano gumagaling ang tao? By sowing the seed into his heart. Sa pamagitan ng pagbabasa ng pangako ng Diyos and meditate that promises until you believe it with your heart 100%. At kapag ikaw ay wala ng duda doon sa salita ng Diyos, no? Tanggapin mo sa puso and declare it from your heart, through your mouth, declare the word of God. Every day, pasalamatan mo ang Diyos, Lord, thank you, Lord, by your wounds, I am healed. Every day, yung pagpapaalala mo sa Panginoon, parang halaman o seed na itinanim na dinidilig mo ng tubig every day. Then, lalago ng lalago. Anong kailangan ng seed para lumago? Water. So every time you remind God or you thank Him, you praise Him, dahil nagtanim ka ng salita ng Diyos sa iyong puso to heal you, every time you remind God about His promises, parang katulad niyan, dinidilig mo yung halaman. No? Ano pa ang kailangan ng seed na tinanim? Not only water, but even sunlight. Yes, sunlight. Ano nire-represent ng sunlight? The presence of God. God is light. So every time we are in the presence of God, thanking Him, praising Him, because God healed you, kahit hindi pa nangyayari, consider mo, tapos na, thank you for healing me, Lord, right now. Kahit wala pa, kahit masakit pa rin ang katawan mo, kahit kita mo, may sakit ka pa rin, ngayon pa lang, sumampalataya ka na pinagaling ka ng Panginoon. Yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, the seed of God, tinanim mo sa puso, one of these days, it will bear fruit. Lalaki yan. No? Parang seed na tinanim, lumaki punong kahoy, kasi yung punong kahoy magbunga. That is how we receive the promise of God, how it will manifest into our natural realm, to our physical realm. No? Makapangyarihan talaga ang seed. Ilang beses ko na napadala. No, okay, may tuberculosis, yung ganyang principle ang ginamit ko. No, okay, nagkaroon ng hernia. For ilang years, sinintay ko, hindi ako nagduda. Lord, alam ko, one of these days, na-discover ko na that I was healed already. Na-discover ko, I was healed by God. At nung kala mo, mamamatay na ako, hinang-hina na ako. Nangyari lang yan, nung almost 3 months akong hindi makalakad ng maayos, no? Nagsimula yan nung November, December, January, talagang na ako, pakirari ko, para mag-wheelchair na ako. Hinang-hina na ako, pero with God, all things are possible. Sabi ni Jesus, Mark chapter 9, verse 23, if you can believe, all things are possible to him who believes. Amen. So that's the power of the seed of God. Napaba tayo ng ating repaso. Okay, anyways, may mga sinabi ako ngayon na wala ng last week. So symbol number 3 is the lamp. Yung ilawan, lampara. Psalm 119, verse 105. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Ang iyong salita ay ilawan, lampara sa aking mga paa. Kung sa panahon ngayon isinulat yang Psalm 119 verse 105, ang sasabihin diyan ganito, ang iyong salita ay flashlight sa aking mga paa. Ito ay flashlight sa aking mga daraanan. Bakit? Ano ang silbi ng flashlight? Ilawan. Noong panahon niyo, wala pa, hindi pa discover flashlight. Kaya lampara. Yung sinisindihan. Hawak-hawak mo lang. At sa isang madilim na lugar, lalo na kung forest,
na walang liwanag kundi kaperanggot lang ang sikat ng ang liwanag lang ng buwan at nakakatakot madilim. Kung walang ilaw, mabubunggo ka sa mga puno, no? So ang ilaw ay mahalaga sa mga lugar na madilim. Hindi mo makikita ang na meron palang kumunoy o meron palang bangin dahil walang ilaw. Pero dahil may ilaw kang dala, maliwanag ang dadaanan mo. Ganyan ang dinudulot ng salita ng Diyos sa atin. Because of the Word of God, pag dumating yung panahon na kailangan natin, dumidilim na ang paligid. Under attack tayo ng kaaway at it seems na puro dilim na at babagyo ng problema. Hindi natin alam ang ating gagawin. Go to the Word of God. Why? Pagka ba nag-brown out, anong gagawin mo? Kukuha ka ng kandila, magsisindi ka, o kaya kukunin mo yung flashlight. No? Para may ilaw kayo sa bahay. Dahil mahirap pag madilim, hindi mo makikita, mabubunggo ka, may masasaktan, may mahuhulog sa kanal pag walang ilaw. Ganyan ang silbi, ang blessing ng Word of God sa atin. The Word of God will guide us. It gives us wisdom. It gives us revelation. It gives us understanding. It gives us information. No? Ang salita ng Diyos nagbibigay ng informasyon, kapahayagan, revelation, wisdom, karunungan, kaalaman, at magiging matalino ka. Marami akong kilala ng mga great men and women of God noong unang panahon, mga hindi masyado nakapag-aral. Yung iba, grade 1 lang. Yung iba talagang wala, no read, no write. Kagaya ni Smith Wigglesworth. No read, no write. No, hindi sila nakapag-aral mataas na paaralan. At mababa lang kanya pag-aral. Hindi ko maalam kung grade 1, grade 2, o ano. Siya ay Wales Flammer. Tubero siya sa Wales, England. No, ordinaryong tao. But God used him mightily sa four continents of the world. Pinayanig ng Panginoon under His ministry ang mundo, ang four continents. Because of the Word of God na dala-dala niya accompanied with signs, wonders, and miracles. Isang tao na walang pinag-aral, naging matalino, naging marunong. Dadaigin mo pa yung mga tao may pinag-aralan if you are filled, if your heart and mind is filled with the Word of God. Sapagkat ang tunay na karunungan nasa salita ng Diyos, the Word of God is anointed, is spirited. Maganda ma-imagine nyo na ang Bible nahawak nyo maisip nyo, ang Diyos ay narito. Ang Diyos, pag binuksan ko ito, ang Diyos magsasalita sa akin. This book is filled with God. This book is filled with His anointing. Yan ang ating imagine paghawak natin ang Biblia. It's not an ordinary book. It is a lamp. Lampara, ilawan sa ating buhay. Lagi sa mundo, pagpunta ka sa mundo, madilim. And you need the Word of God to fill your hearts with light. Kung hindi, madadala ka ng dilim nila, mahuhulog ka sa hukay, sa imburnal, sa patibong nila. Dahil hindi mo kita ang iyong daraanan, itatrap ka ni Satan. But if you have the Word of God, the light, the lamp, hindi ka madadaya ni Satanas. Yes. Alam niyo, iba kung marami ako na nakakausap, nakakadibig din na napapunta sa kulto, sa mga kultong doctrine. Itinutuwid ko sila, bro, hindi yan, maling-mali yung interpretation, maling-mali yung maling-mali yung pinaniniwalaan. Kahit pakitaan mo ng verse, mas gusto pa rin yung paniwalaan yung sinabi ng mga nagturo sa kanya na mga kultong teacher, wolves in sheep clothing. Sabi ko, dadalhin ka sa impyerno ng aral na yan. No? Yung mga, yung kung tawagin ay mid-acts, dispensationalism. Mid-acts. Na si Paul lang daw yun daw mga sulat lang ni Paul ang dapat ay paniwalaan at i-apply sa atin ng mga Gentile Christian. And the rest of the books, pati na yung gospel, for gospel
Matthew, Mark, Luke, John, hindi raw para sa atin, sa Israel lang daw yun, sa mga Jew. No? At lahat ng sinulat ng mga apostles, hindi raw para sa atin. Basta ang pinaniniwalaan lang nila yung writings ni Paul. And they're really being deceived by the devil. You know? Yung iba naman may aral na abuso ng biyaya. Na kapag daw nagkasala ka, we are under the grace of God. 2,000 years ago, napatawad ka rin ng Diyos. Kaya pag nagkasala ka, you don't have to repent. Pagka daw ikaw ay nag-repent sa iyong kasalanan, iniinsulto mo ang biyaya ng Diyos. Marami mga nagkalat na weird doctrines ngayon. Yan ang tanong, bakit may mga ganyan? Mga tunay na manampalataya, nadideceive. Alam niyo ang dahilan. Kasi umaasa lang sila sa kanilang naririnig na sinasalita ng pastor o ng mentor nila. Then kapag nakarinig ng mga sinalita ng ibang tagapangaral na magaling mambola, magaling magdala ng salita, akala mo totoo, nadadala sila. Ang dala ayaw nila mag-aral ng personal at humingi ng knowledge from the Holy Spirit while reading, studying the Word of God. No? Kulang sila sa ilaw, sa lamp, kaya nadideceive sila. So, ang isang tao na alam niyo, nadideceive. Hindi lang yung mga walang pinag-aralan, kadalasan niya yung mga pinag-aralan. Alam niyo ba sa Amerika, may mga taong may mga mataas sa pinag-aralan, kasama ng grupo na, ayaw ko anong pangalan ng grupo, yung grupo na nag-protest na niloko daw tayo ng NASA, niloko daw tayo ng science, pamula pa bata tayo, na tinuro daw the earth is round. Actually, hindi raw round ang earth. The earth is flat. Sabi ko, tingnan ko mga pagkatao, decente naman. Mukha may pinag-aralan. Talaga yung marami may pinag-aralan. Pero bakit nagkagano? Nadaya sila na, sabi ko nga, simple lang naman, kung the earth is flat, di nakarating ka doon sa edge of the world, edge of the earth, hindi makikita mo yung yung galaxy, mahuhulog ka na. Parang bangin. Bakit kahit saan ka pumunta land at earth? Because the earth is round. Sabi ko, at nasa Bible niya, sinabi sa aklat Isaiah, ang paa ng Panginoon nakatungtong sa kabilugan ng mundo. So, ang dami talaga naloloko. Hindi lang nanloloko si Satanas sa mga tagapag-aral ng salita ng Diyos, maging sa mga nag-aaral ng science, niloloko ni Satanas. Grabe. Yang Darwinian theory, daya rin yan. Kalokohan din yan. Ang tao galing sa unggoy. Hanggang ngayon, marami university tanggap yung theory na yan ni Charles Darwin. Na yan ay hindi sa Diyos at kontra sa Bible at kontra yan sa creation ng Diyos. It's not from God. Product yan ng bulok na isip ng atheist, ng taong hindi naniniwala sa Diyos. Okay, so this is the power of the Word God. It's a lamp, nagbibigay ng liwanag. Si Lester Sumrall, one of those great men of faith, na siya po ang founder ng Cathedral of Praise na dati Manila Bethel Temple. Na meron siya deliverance ministry. Panahon ng, I think, panahon ng 50s na si Clarita Villanueva possessed ng demonyo. Pinuntahan niya at ang mga tao hindi malang kung anong gagawin, kung ano yun, the thing, nabalitan, the thing, what is that, the thing, nagyaryo. Pala, demonyo, na kay Clarita Villanueva. At walang makapagpalayas ng demonyo. Pinuntahan, narinig sa radyo ni Lester Sumrall. Pinuntahan niya at kinas out niya yung demonyo. At yung babae, pamula noon, na-deliver yung babae, pumunta Amerika, completely delivered, completely healed. At doon natayo yung Bethel Temple na ngayon ay Cathedral of Praise, isang mega church dito sa Pilipinas. At si Lester Sumrall hindi po nakapag-aral mataas na pinag-aral. I think grade 1 or grade 2, I'm not sure. Pero alam ko na siya naging matalinong tao, naging makapangyarihan na tao, at well-known siya sa Pentecostal world,
at daig pa niya ang mga pinag-aralan, ang mga may pinag-aralan, sapagkat nasa kanya ang wisdom and revelation of God. Bakit? Kasi nagbabad siya sa salita ng Diyos. See, the Word of God is a lamp. It will give us wisdom, knowledge, understanding, revelation, and the Bible is our school. School of wisdom, school of knowledge. Babad tayo sa Bible. Okay? So, number 4, the Word of God is like a fire. The Word of God is the fire. Okay, Jeremiah chapter 23, verse 29. No? Is my word not like fire? Di bang aking salita ay kagaya ng apoy, declares the Lord? And like a hammer which shatters a rock? Di ba aking salita ay kagaya ng apoy? At kagaya rin ito ng martilyo o maso na dumudurog ng mga bato. Okay. Bakit ang salita ng Diyos ay inihalintulad sa apoy at sa hammer? Symbol number 4, fire. Symbol number 5, hammer. Dito muna tayo sa apoy. Ano ba ang purpose ng apoy? Ang apoy ay sumusunog. Alam niyo kapag ang mga magiginto, gumagawa ng ginto, idinadarang na sa apoy. At para lumambot at masunog yung mga particles, mga small particles na hindi naman gold. At ang matitira na lang, matitira na lang yung kapuruhan ng ginto. Masusunog yung mga lupa, mga woods na nakadikit, mga basura na nakadikit doon sa ginto at natitira yung kapuruhan ng ginto. Then, doon niya huhulmahit, gagawin niya necklace o bracelet o sing-sing, no? Dinadarang niya sa apoy para lumabas, para matupok yung hindi kasali sa ginto. So, ang salita ng Diyos, when your heart is filled with the Word of God, your hearts will be on fire in the Lord. Magiging maapoy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka man lalamig. Because your heart is filled with the Word of God and the Word of God is fire. Yes, apoy ito. Kaya kung gusto mong uminit sa paglilingkod sa Panginoon, nanlalamig ka na, nagbabackslide ka na, bumalik ka sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, nagpapainit at naglalagay ng apoy ng pananampalataya sa puso ng mga mananampalataya, magbabasa, magbababad, magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Yes. Bakit maraming Kristiyano nanlalamig? Kasi bihira na sila. Personal, bihira na silang magbasa, magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Umaasa na lang sila sa once a week na sermon ng pastor sa pulpit. Walang private devotion. Walang private reading and meditating the Word of God. Nawawala na. Kaya yung taong yun nanlalamig unti-unti. At namamatay na yung apoy ng kasiglahan ng kanyang pananampalataya. Later on, babalik siya sa dating buhay makasalanan dahil nanlamig na siya. So, paano mapapainit? Pumunta ka sa salita ng Diyos. Yung mga bomb sa Amerika, sa New York, naku, daming bomb sa New York. Alam niyo yung mga bomb, no? Mga pulubi na mga na-discourage sa tao. Nakikita mo sa kalamisan, malalaki ang katawan, pero ayaw na magtrabaho, nakalupasay na sa karsada, doon na natutulog, madudumi, naglalasing, giinom, ayaw na magtrabaho. Sila yung mga tao na biktima ng trauma, biktima ng na-discourage, walang umalalay, hanggang sa, gano'n. Meron akong kilala, yung tatay ng kaibigan ko, sabi nga, binigyan niya lahat ng effort niya sa kumpanya, sinipagan niya, lahat, kinontribute niya yung talent niya, then bigla suddenly, tinanggal siya. At na-dismissal, sobra, pamula noon, ayaw na magtrabaho. Ayaw na magtrabaho. At tumanda na siya na hindi na siya nagtrabaho. Yes. Ito, nangyayari, nakakaawa yung mga tao. Isipin mo, tamad. Hindi tamad yung mga yun. Mga na-discourage. At sipag nga dati. Mga na-discourage. Meron ganyan. Yung discouragement, ginagamit is Satanas to destroy the life
of the people. At sa Amerika, ang daming bomb sa karsada, no? Manghihingi sa'yo, can I have a quarter, sir? Nakakaawa naman. Pero malalaki ang katawan. Yes. Mga na-discourage. Yung iba doon, dating masipag. At pagka winter, mag-winter, sama-sama sila sa isang lugar. No? Doon sila tutulog sa karsada sa isang lugar. Tapos, yung drum, sisindihan nila. At sila lahat nakapaligid sa drum. Doon sa apoy para uminit ang kanilang giniginaw na katawan. The fire. Doon sila nakapaligid sa fire, sa apoy. Bakit? Para uminit ang kanilang temperature, uminit ang kanilang katawan dahil giniginaw sila. Kapag nanlalamig ka na, kapatid, pumunta ka sa salita ng Diyos, and the fire of God, the word of God, will fill your hearts with fire at iinit ka sa Panginoon. Yes. Ano pang nagagawa ng fire? Naglilinis ito ng mga marurumi. No? Kahit sa gold, pag may mga maruming nakasabit, lilinisin niya, tutupukin niya yung mga karumihan at ang lalabas lang yung purong kagintuan. So, ang salita ng Diyos naglilinis ng ating pagkatao. It will cleanse us. It will sanctify us. Yes. Alam nyo, yung may dalawang naglilinis sa ating mga Kristiyano. Number one, nilinis tayo ng dugo ni Jesus nung tayo ay sumama sa Kanya. We've been cleansed by the precious blood of Jesus. Now, every time na tayo magkakasala, pwede natin iluhod sa Panginoon and repent of our sins, and immediately the blood of Jesus will cleanse us from all our sins. 1 John chapter 1, verse 7 and verse 9. No? Ang dugo ni Jesus naglilinis. Ngayon, merong isa pa na ginagamit ng Diyos na panlinis sa atin. Ano yun? The Word of God. It is a fire, no, that will cleanse us, cleanse our personality. Tutupukin niya yung mga unnecessary na attitude sa ating puso, sa ating buhay. No? At magiging tulad ka sa isang maningning na ginto dahil nilinis ka ng Panginoon. The glory of God will be seen in you and will be seen upon your lives. Because of the fire of the Word of God. Yes. Kaya, the more na magbabad ka sa salita ng Diyos, the more na iinit ka. Ano pa? The word, symbol number 5 is like a hammer. It's like the hammer. Alam nyo, nakapanood ako nun sa TV na paggawa ng sword, yung panahon ng ancient times, no? Hindi ko alam kung paano ginagawa ngayon ang mga swords na matatalas. Pero nung unang panahon, dinadala niya sa apoy para lumambot. No? Pag dinarang sa apoy, lalambot yan. At kagaya rin yan na isang Kristiyano, no? May mga Kristiyano na minsan mahirap pasunurin. No? Matigas ang ulo, matigas ang damdamin. Pero kapag sila'y nadarang sa salita ng Diyos, na apoy ng Diyos, lalambot yan, lalambot ang puso niya, lalambot ang kanyang nagmamatigas sa damdamin. At imbis na siya magrebelde at mapuno ng pride, magsasubmit yan because of the Word of God. Fire na nagpalambot sa kanya. Ganyan ang paggawa ng sword, dinadarang sa apoy para lumambot yung metal. At pag malambot na, ay pupukpukin ng martilyo, ng maso, at hinuhubog yung sword sa pamagitan ng maso. Ang ating pagkatao hinuhubog ng Diyos sa pamagitan ng maso ng salita ng Diyos. The hammer of God is the Word of God. Okay. So, hammer represents the shaping and refining power of God's Word. Just as a hammer is used to shape and mold materials, God's Word can shape and refine us, breaking down strongholds and building us up in faith. Yes. Alam mo, sa deliverance, ginagamit ko salita ng Diyos as a weapon. Sabi ko, kay mga demonyo, ayaw niyong lumabas. Okay, in the name of Jesus, I am now using the hammer of God, which is the Word of God. At the count of 3, pisa kayong lahat. 1, 2, 3. Now, biglang,
Magsisigawan yung mga yan. Masasaktan yung mga yan. Aalis na kami, aalis na kami. So, hindi lang pang shape ang hammer o ang word of God, hindi lang pang shape ng ating pagkatao, ating spiritual life, kundi we can use it as a weapon against all demonic spirit. Pambambo, para bang yung Marvel superhero, Marvel ba yun? Si Thor. Di ba, ang weapon ni Thor yung maso, no? Yung maso. Yung maso, pag ibinato ni Thor, sabog lahat eh. No? Ganyan salita ng Diyos, very powerful. It's like fire, it's like a hammer. Okay. Na humuhubog, no? Nagpapadalisay. So, symbol number 6 is the bread. You know? The word of God is the bread. Sabi ni Jesus, nung siya tinetempt ni Satan, kung tunay kang anak ng Diyos, gawin mo itong bato na maging tinapay. Sige nga, gumawa ka himala out of the stone, gawin mong tinapay itong bato. Sinunod ba siya ni Jesus? Hindi. Ano si Jesus magpapautos? Ano si Jesus uutos-utusan niya? Never. Anong ginawa niya? Ni-rebuke niya using the sword of the Spirit. Ano sabi ni Jesus? It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God. Nasusulat sa tanas, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Minsan mga kapatid, kahit hindi kayo kumain ng physical na food, but you're eating regularly our spiritual food, the Word of God. Alam nyo, lalakas ang katawan mo, lalakas ang pag-iisip mo, lalakas ang spiritual life mo. Pag malakas ang iyong spirit, ang iyong spiritual life, ang kasundan, lalakas din ang soulish part mo. And then, lalakas din ang physical body mo. Yes, totoo yan. Sa isang communist land, merong isang missionary na huli, no? At siya ay pinahirapan. At sabi ng leader sa communist, pahirapan na at huwag pakainin. No? Huwag yan pakainin sa loob ng ilang linggo o ilang buwan. No? Then, after na mahabang panahon hindi pinakain, tinawag. Ba, malakas yung mama? Yes, malakas. Nagtaka yung mga communist. No? Ba't malakas to? Ang hindi nila alam, meron siya na itago na maliit na Bible. At kahit hindi siya pakainin, regular na kumakain naman siya. Kahit walang physical food, kumakain siya ng spiritual food from the Bible. At yun, nagbigay buhay sa kanya, nagbigay ng pananatiling lakas niya. Physical strength. Why? Because he is so strong in the spirit at affected ang kanyang physical body, naging malakas din. So kapag ka naging weak ang iyong spirit, magiging weak din ang iyong soul, then ang kasunod, magiging weak ang iyong physical body. Pero when your spirit is healthy, malusog, malakas ang iyong spirit, your soul, your mind, will, and emotion will become strong. At ang kasunod niyan, your physical body will become strong and healthy. Because your spiritual life, your spirit is healthy because of the Word of God. Kaya kapag hindi na kumakain tayo ng salita ng Diyos, maghihina tayo. Listen mga kapatid, isa sa palatandaan that you are spiritually healthy kapag ikaw ay may gutom pa sa salita ng Diyos. Kapag hindi na nagugutom, hindi ka na interesado sa salita ng Diyos, at bihira ka na magbasa ng salita ng Diyos, bihira ka na kumain ng spiritual food, palatandaan that you are spiritually sick or emotionally sick, then physically magiging mahina ka. Kaya yung iyong sobrang gutom sa salita ng Diyos, sobrang uhaw sa presence of God, yan ay magandang sign. Sign yan na ikaw ay spiritually healthy, sapagkat ang tunay na tao, kahit sa physical, kapag siya ay nagkasakit, mawawala ng ganang kumain. Lahat ng may sakit, walang ganang kumain. Sino ang ganadong kumain? Yung walang sakit. Kaya kapag ikaw ay nagugutom, lagi sa salita ng Diyos, nauuhaw ka sa presensya ng Diyos, that means you are spiritually healthy.
and in good condition. Yes. At gusto mo, bawat sandali, makakain sa sandali. Ganyan ang na-experience ko. Nagtatrabaho pa ako sa Channel 7 noon. Nagtatrabaho ko, nagugutom ako, Lord. Give me a chance, Lord, na makakain niya ng Word of God. Habang nagtatrabaho, gagawin ko, papasok ko sa photo lab. No? At doon, magpe-pray ako sa Panginoon. Then, kakain ako ng salita ng Diyos. Patago. Habang ako'y nagtatabag. Bandang huli, bumili ako ng mga teaching tapes, no? At sinaba ko, uso nun yung Walkman, sinaba ko sa may earphone ako habang nagtatrabaho ako. Buti ang nature ng trabaho ko, mga drawing, paggawa ng layout, illustrations, drawing arts, yan ang nature ng, kasi fine arts graduate po tayo. I was a senior graphic artist sa pinagtrabaho ko sa DNA. At so, habang tatrabaho ko, nakakapakinig ako sa salita ng Diyos. Kaya kung 8 hours ang trabaho ko, 8 hours din ako na nakakapakinig ng Word of God through teaching tapes. Imagine dyan, punong-puno ang puso ko ng salita ng Diyos kahit exposed ako sa libutan, spiritually strong ako because of the Word of God. Pumapasok sa tenga ko at sa puso ko. Okay. So, it is the bread of the Spirit, the Word of God. At katapos-tapusan, symbol 7 is, the Word of God is the water. No? Yan yung sinasabi ko kanina, dalawang klase ang panlinis sa atin ng Diyos. Isa ay dugo ni Jesus at isa ay tubig. Ang dugo ni Jesus, pag nagkasala tayo, no? Nagkasal, dalawa ang paggawa kasalanan. Natempt ka, sinadya mong bumigay sa kasalanan. Yung isa naman, nagkasala ka na aksidente. So, you have to repent. Ano mang dahilan, you have to repent. Then, pag nagsisi ka, immediately, the blood of Jesus will cleanse you. That's the power of the blood of Jesus. Kailangan sincere ka sa puso mo with a humble heart, talagang nagre-repent ka. Pag sinabing, you repent of your sins, that means, turn around ka, tatalikuran mo yung kasalang ginawa mo at hindi mo na uulitin. Pero kung inuulit-ulit mo araw-araw, repeat, then repent ka naman. Repeat, then you will repent again. Repeat, repent, repeat, repent. Hindi ka patunay na nagre-repent. Sapagkat tunay tao nag-repent, ibig sabihin ng repentance sa Greek ay baguhin ang pag-iisip, to change your mind. No? To change your mind. So, pagka nagkasala ka, kailan makonvince ang sarili mo, ang puso mo na, marumi ito, kasalanan ito, ayoko nang gawin ito. Lord, I promise, ayoko nang gawin ito, marumi ito, forgive me, Lord. Yun ang tunay na repentance. At hindi mo na gagawin. That is repentance. Hindi mo na ulit. Pero pag binabalik-balikan mo, hindi ka pa nagre-repent. Okay? So now, merong ikalawang panlinis ng Panginoon, and that is the water of the Word of God. Bakit water? Kasi ang water naglilinis. Ano yung nililinis ng salita ng Diyos sa atin? Yung hindi ka naman gumawa kasalanan. No? Di ba, halimbawa, ikaw papunta sa opisina mo, tapos nag-shower ka, naligo ka. Then sa labas, nag-aabang ka ng taxi o ano mas sasakyan, biglang may dumaan na jeep na puro alikabok at ginanyan mo alikabok, so bagong ligo ka. Then hindi mo alam, nakakapit na yung mga alikabok sa katawan mo, hindi mo alam. No? Tapos, nabugahan ka pa nung usok, amoy usok ka. No? Then hindi mo alam, naamoy ka na ng mga kasama mo, amoy usok to. Magang-maga, amoy yan. Yung pala, polluted na yung katawan mo. May mga nakadikit na usok, alikabok. Bagong ligo ka naman. No? So, anong remedyo na? Pag uwi mo ng bahay, mag-shower ka, tanggal lahat yun. Tubig lang. Ganyan din, hindi natin sinasadya, naglalakad ka, biglang merong nagmurahan. Naku, lutong ng mura. O kaya, sa workplace mo, biglang may malaswa na nagsalita. No? Narinig mo sa tenga mo, nakulili ang tenga mo, tutulog ka na lang sa gabi, naririnig mo pa yung mga malaswang salita na yun. Yun ay tinatawag na spiritual pollution.
then kailangang ipalinis natin sa Panginoon. No? Through the blood of Jesus. Now, hindi mo naman ginawa, hindi ka naman nagkasala. Ano kailangan mong gawin para ikaw ay makapag-shower? Nasa working place ka, sa opisina. Anong gagawin mo? To cleanse your mind, your soul, your spirit. Lalo na ang soul, mind, will, and emotion. Anong gagawin mo? Go to the Word of God. Read and meditate the Word of God. Immediately, the Word of God is like water that will cleanse your heart, that will cleanse your soul, your mind, will, and emotion. At yung mga basurang narinig mo, mapapalitan niya ng banal na salita ng Panginoon. So, the Word of God is like water. Remember, sinabi ni Jesus, no, na sa John chapter 3, verse 5, Jesus answered, truly I say to you, unless someone is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. You must be born again. Sabi ni Nicodemus, ano yun? Paano yun? Reincarnation? Papasok ulit sa ng aking nanay, hindi ganon. Sabi ni Jesus. Binanggit ni Jesus na unless a man be born of water and the Spirit. Ano yung water and the Spirit? Ipapanganak ka sa tubig at sa Espiritu. Ano yung Espiritu? The Holy Spirit. Yun ang isa sa mga agent para ang tao iba born again. Yung second agent, ano yun? Water. Ano yung water? Sabi nung iba, water baptism. Hindi po nakaka-born again yung water baptism. Kaya ka nagpabaptize na born again ka na. Yes. Hindi pwede magpabaptize yung hindi pa sumasampalataya at hindi pa nakakilala sa Panginoon. Hindi namin binabautismo. Binabautismo namin yung mga mananampalataya na. Meaning na born again na. And that is a public declaration of water baptism. Okay. So, ano yung water dito sa sinabi ni Jesus? Unless you be born of water and spirit, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. The Spirit, madaling malaman, the Holy Spirit. Ano yung second agent? Water. The water is the Word of God. The Word of God. Diyan tayo ipinanganak sa Espiritu sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Espiritu, the Holy Spirit, ayun yung tubig, the Word of God. Yes, that's not water baptism. That is the Word of God. Bakit? Meron tayong another na reference. Sa 1 Peter chapter 1, verse 23, sabi doon na tayo ipinanganak na maguli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. You see, naborn again tao through the Word of God. That is the water. And through the Holy Spirit. And that is the Spirit. Okay? Bakit? Kasi sinabi rin sa Ephesians chapter 5 verse 26, that He might sanctify and cleanse her, the church, ay pakabanalin ng Diyos at linisin ng Diyos ang church with the washing of water by the Word. So maliwanag that the water is the Word of God na nagpapabanal, naglilinis. Yes, ang tubig, ang salita ng Diyos ay iginaya sa tubig. Bakit? Sapagkat ang tubig naglilinis, nagpapabanal. Sabi sa John 17:17 ni Jesus sa Ama, sanctify them, Father, sanctify them in the truth. Your word is truth. See, the word of God is truth. It has power to sanctify our lives. Maglilinis, nagpapabanal. So, mga minamahal, dito na lang, the water, another symbol of the word of God is water. Naglilinis, at sa water, dyan tayo ipinanganak. What is water? The Word of God. No? Na-born again tayo, sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 23, through the seed. Another symbol is seed. Seed, the Word of God. Dito naman, na-born again tayo, through water. What is that water? The Word of God. Okay. At ang tubig, ang salita ng Diyos, the more na ikaw ay magbabad sa tubig, sa salita ng Diyos, the more your life will become holy. Because the Word of God, the water, has power to cleanse you, to sanctify you. Pabanalin. It will separate you from the world. The Word of God will separate you from the world. Pero be careful. The world has power. The world can separate you from the Word of God. Okay, hanggang dito na lang mga minamahal. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa pag-aaral namin ng iyong salita.
once again, pinuno mo kami ng kapahigan nagmumula sa isalta, the 7 symbols of the Word of God. The symbol number 1, the sword. Symbol number 2, the seed. Symbol number 3, the lamp. Symbol number 4, the fire. Symbol number 5, the hammer. Symbol number 6, the bread. Symbol number 7, the water. Lord, sanctify your people. May the grace of Jesus and the fellowship of the Father and may the grace of ulitin natin. Heavenly Father, sanctify your people, heal your people right now in Jesus' name. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Share this video, mga kapatid. God bless you all.